Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ikinagagalak ko po kayong lahat i-welcome sa atin pong unang gabi ng ating gabi-gabing pangangaral o krusada dito po sa South Taguig District. Tayo po ngayon ay live sa Gospel and Music Ministry at gayon din po sa South Taguig Youth. At mga kapatid, sapagkat ngayon ang ating unang gabi at ngayon po ay maulan-ulan, nawa tayo pong lahat ay nakararanas ng mahigpit na yakap ng ating pong Panginoon. Ngayong gabi, nais ko pong ipakilala sa inyo ang atin pong mga magsisiganap at gayon din ang atin pong speaker. Pagkatapos po ng aking bahagi ay tayo po ay pangungunahan sa pambungad na panalangin ni Brother Jason Lucino at tayo po ay makaririnig ng tanging awit papuri sa ating Panginoon na ipagkakaloob ni Michael Agbu. At ang ating pong speaker ngayong gabi at magiging speaker natin gabi-gabi ay walang iba kundi si Pastor Nick or Pastor Nicolas Francisco, ang Family Director ng CLC or Central Luzon Conference. Muli, nais ko pong i-welcome ang lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay at mga manonood pareho ng South Taguig District at ng Gospel and Music Ministry. Muli ako po si Sister Cherry Silapan, ang inyong pong presider ngayong gabi. At binabati ko po kayo ng magandang gabi at nawa inyo pong nararanasan ang mainit at malambing na yakap ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Ama, na muli ibinigyan niyo po kami ng pagkakataon upang amin pong maibahagi ang inyong mga banal na salita, ang pag-aasa at inyong pag-ibig sa lahat po ng mga taong nangangailangan po nito. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na mula ngayon sa sa unang gabi ng krusada pong ito hanggang sa matapos ay amin po kayong makasama at dalangin po namin, Panginoong Diyos, na lahat po ng mga participants, lahat po ng mga gadgets at mga internet na ginagamit po ng bawat isa, ay inyo po nawa itong tulungan na hindi po maabala o maantala po ito at maging mapayapa po hanggang sa huling gabi ng krusada po na ito. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na maging pagpapala po ang krusada pong ito. At hinihiling po namin na patnubay ng Banal na Espiritu mula ngayon at hanggang sa matapos po ang crusade po na ito. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy pong samahan ng bawat isa, lalo tigit po ang mga makakapakinig ng mga pabalita po na ito. Salamat, Panginoong Diyos, na kayo makakasama namin mula ngayon at magpakailanman sa pangalan po ng aming dakilang Panginoong si Jesus. Amen. Patuloy po nating papurihan at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Mayroon tayong pagkakataon ng serye na mag-aral ng Kanyang banal na salita upang tayo ay magkaroon ng pag-asa kay Kristo. Tayo po ay manalangin sandali. Ama naming Diyos, dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Sa iyong kabutihan, gabay at patnubay, amin ka pong pinasasalamatan. Patuloy po naming hinihingi na kami iyong pagpalain at samahan sa pag-aaral na ito ng iyong banal na salita. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po mga kapatid ay mag-aaral ng Biblia at ang ating paksang pag-uusapan ay ang Biblia mismo. Ang Biblia ay tinawag na Biblia sapagkat ito'y dalawang aklat. Bible, by book, dalawang aklat. Ang matandang tipan at ang bagong tipan. Kaya ang tawag dito ay Old and New Testament. Ang Biblia ay isinulat sa loob ng 1,600 years at isinulat ng 40 katao sa iba't ibang kapanahunan, iba't ibang pangyayari, at iba't ibang mga propesyon at trabaho ng mga taong sumulat. Ito'y napagsama-sama upang maging Biblia at nasa atin ngayon upang ating pag-aralan. Tingnan po ninyo ang kagandahan
ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Aklat ng Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Biblia ay salita ng Diyos na ipinasulat sa mga tao, sa mga propeta, kagaya ni Moises, kagaya ni Isaias, kagaya ni Jeremias, kagaya ni Hoseas, mga taong may kahinaan, may kakulangan, may pagkukulang. Subalit ito ay kinalalamnan ng banal na kalooban ng Diyos. Nasa atin ngayon upang ating pag-aralan. Ito naman ang sabi, bakit natin kailangang pag-aralan ang banal na kasulatan? Aklat ng Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kaniyang ihayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na propeta. Ang kahulugan nito'y lahat ng mangyayari sa mundo, lahat ng mangyayari sa lupang ito ay nasulat na po sa banal na kasulatan. Kung mayroon man sa isang simpleng kaparaanan, iyan ay mauunawaan natin. Ang lahat ng nangyaring nasulat sa banal na kasulatan ay maaaring maulit sa ating kapanahunan. At anuman ang mangyayari sa ating susunod na panahon, ito po ay nasulat na rin sa banal na kasulatan. Kinalalagyan ang Biblia ng mga lihim ng Diyos upang ipaunawa sa atin. Hindi ba tayo mapalad na matanggap natin ang lihim ng Panginoon? Ito pa ang isang sabi pa. Aklat ng Awit 119:105. Isulat po ninyo yung salitang Awit 119:105 para mamaya po ay mabalikan ninyo sa inyong sariling Biblia, sa Bible o sa gadget, sa inyong mga ginagamit na Biblia para ma-review po ninyo. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kung tayo raw po ay magbabasa ng banal na kasulatan, tayo ay mayroong ilaw sa ating mga daan, sa ating landas, sa ating paglakad sa araw-araw na buhay Kristiyano. Tayo po ay mayroong liwanag, liwanag ng buhay. Ngayon pong panahong ito ay napakahirap pagka-brown out. Walang kuryente, walang ilaw, magiging madilim ang ating bahay, ang lansangan, ay magiging napakahirap para sa atin. Kaya nga, ang banal na kasulatan ay liwanag ng buhay. Aalisin nito ang mga dilim ng pangyayari sa ating buhay. Ito naman po ang sabi sa Juan 17:17. Isulat po ninyo, Juan 17:17. Ito naman po ay daan ng pagpapakabanal. Ang sabi ng ating Panginoon mismo, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Itong Biblia ay nagtuturo sa atin ng daan ng katotohanan. At itong salitang ito ng Biblia ay katotohanan. Pastor, hindi po ba nasulatan din yan ng mga mali at mga masama? Opo, ang aklat ng Biblia ay kinasulatan ng pinakamabutipinakamagandang pangyayari. Pero nasulat din po dito ang mga masasamang pangyayari ng nakaraan. Para ano? Para sa atin upang tayo'y mamili. Ano ang ating gagawin? Tayo ba'y lalakad sa dilim o tayo'y lalakad sa liwanag? Tayo ba'y lalagay sa tama o tayo ay lalagay sa mali? Ang ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay daan ng pagpapakabanal. Tayo'y nagre-relihiyon upang tayo ay makaranas ng kabanalan buhat sa ating Panginoon. At ang banal na kasulatan ay siyang ating magiging gabay samantalang ito'y ating pinag-aaralan. Ito naman, ang ating Panginoon mismo ang nagsabi nito sa aklat ng Juan 5:39. John 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon
ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, ang Biblia po ay palaging nagsasalita ng tungkol kay Kristo. Ipinakikilala ng Biblia na mayroon tayong Diyos sa langit na dapat nating sambahin at paglingkuran. At yan Diyos na yan ay nagkatawang tao at napakita sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na kinalalagyan ng buhay na walang hanggan. Ito ang ating pinag-aaralan, pag-asa kay Kristo. Ang banal na kasulatan ay ipinakikilala ang ating Panginoon. Ito po ang napakahirap sa ating panahon ngayon. Maraming mga bata ang hindi nakakakilala kay Kristo. At kung sila po ay tatanda, hindi rin nila maituturo, hindi rin nila maipapakilala sa kanilang mga anak, sa mga bata, ang tungkol kay Kristo. Kaya, tayo ay nananawagan sa mga magulang ngayon, mag-aral po tayo ng banal na kasulatan upang sa pamamagitan nito, ang ating mga anak ay magkaroon din naman ng hilig na mag-aral nito. Bakit ko sinabi yan? Tingnan po ninyo ang susunod na mga talata. Ito naman ay nakasulat sa aklat ng ikalawang Timoteo 3:15 and 16. Ito ang kaniyang sulat kay Timoteo. Si San Pablo po ang sumulat nito. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Ito pong ating pinag-aaralan na ito. Na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang banal na kasulatan po, ang sabi dito, ay makapagpapadunong sa atin sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan ni Kristo. Pag-asa kay Kristo. Paano tayo maliligtas kay Kristo? Kailangan tayo ay sumampalataya. Paano tayo sasampalataya kung hindi natin siya kilala? At ang banal na kasulatan ay narito ngayon upang ating pag-aralan, makilala natin ang Panginoon at tayo'y sumampalataya. Iyan ang punto ng pag-asa kay Kristo. Kaligtasan, buhat kay Kristo. Ang pasubali ang sabi kay Timoteo, at mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Si Timoteo po ay sanggol pa lang. Tinuruan na siya ng kanyang nanay ng banal na kasulatan. Tinuruan na siya ng kaniyang magulang ng mga salita ng Diyos, ng salita ng buhay. Minsan ay tinanong ako, ano po ang ituturo natin sa mga bata? Ay bata pa nga sila. Yan ang mahirap sa atin. Tinuturuan natin ang Biblia ang mga tao kapag nasa bilangguan. Kapag ang tao ay matanda na at labis ng masama, at hindi na niya maunawaan pa ang katotohanan at ang mali. Narito po ang ebidensya at patunay na mayroong lingkod ng Diyos na Timoteo ang pangalan sa banal na kasulatan. Ito po'y isang obispo na sinulatan ni San Pablo. At ito ang kanyang puhunan na simula sa pagkasanggol, nalalaman niya ang banal na kasulatan. Mga magulang, ito po ang bahagi ng pamilya. Ngayong panahong ito ng ating pinagdaraanan, hindi tayo pwedeng umasa sa mga ministro, sa mga pari, sa mga pastor, tungkol sa pagtuturo ng kabanalan sa ating mga anak. Ito ang ebidensya na talagang ang magulang ang unang tagapagturo ng mga bata, ng mga anak. Hindi nga natin malaman kung ang pag-aaral ay matutuloy pa o hindi. O madidelayed, o anuman. Hindi natin maunawaan kung ang ating mga anak ay makatatapos pa kaya ng pag-aaral o hindi. Pero, si Timoteo, alam niya ang Biblia mula sa pagkasanggol. Bata pa siya, tinuruan na siya ng kanyang nanay.
sa inyo po mga magulang. Ipamemoryan na po ninyo sa mga bata ang banal na kasulatan. Maliliit lang, kagaya ng God is Love, kagaya ng Jesus Wept, yan pong mga maliliit na yan. Kagaya ng For God So Loved the World, yan, ipamemoryan nyo yan sa inyong mga anak. At kung maaari po, ang 10 utos, ipamemoryan ninyo din sa inyong mga anak. Ito po'y katotohanan na ang mga batang 12 taon ay madaling ilapit sa ating Panginoon. Sila po ay napakababait pa. Pero kapag ka po lumagpas na ng 12 taon ang bata, naging 13 hanggang 15, nagsisimula na po silang mahirap kausap. Mahirap na rin pong ipaliwanag sa kanila ang Biblia. Mayroon na silang sariling choice. At lalo po kapag ka sila ay naging professional na, naging mayaman na, mahirap na pong ipaliwanag ang banal na kasulatan sa kanila. Mayroon na po silang sariling buhay. At mas matalino na po sila kaysa sa magulang, mas makapangyarihan na po sila kaysa sa magulang. Sinasabi ko po ito sa inyo bilang isang pamilya na inyo pong turuan ang inyong mga anak ng banal na kasulatan samantalang sila'y bata pa. Ito po ay napakahalagang pundasyon ng buhay ng isang tao. Paano siya mabubuhay na makadiyos sa panahon ng kaniyang pagtanda? Kailangan pong turuan sila samantalang sila'y bata. Pansinin po ninyo sa talatang 16, 2 Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ang banal na kasulatan po ay kailangan ng pamilya. Kailangan ito ng mag-asawa upang patuloy na ang mag-asawa ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang relasyon, maayos na relasyon sa isa't isa. Ganon din sa ating Panginoon, sapagkat ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo. Ito po ay kwento ng pag-aasawa, na ang nag-aasawa ay hindi nag-aaral ng pag-aasawa hanggang bata pa. Pag-aaralan po ang pag-aasawa kapag may asawa na. At marami na po ang pagkakamali. At pagkatapos noon, nagkakamali-mali na sila, hindi pa nila matutuhan. Pero ang Biblia po, tuturuan tayo ng karanasan ng ating buhay. Sa ganitong kaparaanan po, ang kasulatan ay mapapakinabangan sa pagtuturo. Tuturuan po tayo ng banal na kasulatan. Paano mabubuhay ang mag-asawa? Tuturuan nito ang ating mga anak ng tungkol sa pagkakilala sa Panginoon. Ito pa po, mapapakinabangan sa pagsansala. Ang tanong sa akin ay, paano? Sasawayin ba ang bata? Pagsansala, pagsaway. Dapat po ba sasawayin ng bata o hindi? Ang bata po ay tuturuan. Kapag tayo'y saway ng saway sa bata, lalo pong tumitigas ang kanilang ulo. Ang paraan po, narito. Sawayin natin at sansalain natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kung ang gagamitin natin ay ang salitang, sabi ni Jesus, bawal sa bata ang magmumura. Si Jesus ang ipinapakilala natin. Si Jesus ang may sabi. Ang sabi ni Jesus, dapat daw ang bata behave. Dapat daw ang bata natutulog ng maaga. Dapat ang bata kumakain ng marami. Ibig sabihin, sa ganitong kaparaanan ang Biblia ay magiging tagasaway ng bata. Sa kanilang ikatututo, ano pang sabi? Nasa katwiran. Kaya napakaganda na ang banal na kasulatan ay palaging pinag-uusapan sa loob ng ating tahanan para ang ating mga anak ay magkaroon ng liwanag sa kanilang buhay. Ang sabi naman ni Josue, ang sabi ng Panginoon kay Josue na nasulat sa aklat ng Josue, matandang tipan, isulat po ninyo, Josue 1:8. Ang sabi po ganito, para sa matagumpay na buhay. Ang aklat na ito ng kautusan, ang tinutukoy po ay yung aklat ni Moises, yung Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomio, Numbers. Yang mga aklat na yan ay mahalagang aklat para sa ating pagtatagumpay.
Huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong paggiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang kwento ng ating buhay, kapag tayo'y mga matatanda na, marami nang nararamdaman, marami nang sakit, at naaalala pa natin ang maraming mga kalungkutan at kabiguan sa buhay. So, tayo'y pumupunta sa libingan o sa kamatayan sa isang malungkot na paraan dahil wala tayong pag-asa kay Kristo. Narito po ang banal na kasulatan ay magtuturo sa atin upang tayo'y magtamo ng mabuting kawakasan. Sa lahat po sa inyo ng mga bata pa, may kabataan pa. Ngayon po, magsimula na po tayong magsaliksik at mag-aral ng banal na kasulatan. Mahaba pa po ang ating lalakbayin upang tayo'y maging maligaya sa buhay, samantalang tayo'y naglalakbay, upang tayo'y magtagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita. At sa pamamagitan nito'y pupunta tayo sa kamatayan na may mabuting kawakasan. Lahat po diyan patungo ang tao. Pero ngayon pong panahong ito, marami ang mga taong nangamamatay walang pag-asa. Hindi nila kilala ang ating Panginoon. At marami silang naranasang pagsubok at kabiguan sa buhay. Ang sabi po dito, aklat naman ng Mateo 24:35. Isulat po ninyo, Mateo 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Tayo na mga magulang, marami po tayong inihahanda na tinitipon upang magkaroon tayo ng pamana sa ating mga anak. Mga kabuhayan, mga pag-aari, bahay, lote, inihahanda natin yan. At sinasabi natin sa ating mga anak, mag-aral kayo. Wala kaming maraming ipamamana sa inyo. Ang karunungan ay aming pwedeng ipamana sa inyo kung kayo'y mag-aaral na mabuti. Ang lahat po ng ating pinag-aaralan sa sanglibutang ito, hanggang dito lamang. Pero ito po ang aking itinuturo sa inyo, na sa pamamagitan ng Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapwat ang mga salita ng Panginoon, hindi lilipas. Kung mayroon po tayong ituturo at ipamamana sa ating mga anak, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung ang ipamamana po natin ay ang kayamanan sa sanlibutan ito po'y mawawalang lahat. Maiiwan ito dito. Kung ang atin pong ipamamana ay ang karunungan sa sanglibutan ito po ay magbubunsod sa ating mga anak upang magumon ang kanilang kaluluwa sa mga kalayawan at kasaganaan ng buhay sa sanglibutan ito. Dadapwat kung ang salita ng Diyos ang ating ituturo sa ating mga anak, ito ay kanilang tataglayin hanggang sa buhay na walang hanggan. Hinahamon ko po kayo mga magulang na ang Biblia, ang aklat na ito, ang pinakamagandang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak. Ito po ang panawagan ngayon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng paro at parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Darating po ang araw na ang salita ng Diyos ay hahanapin ng mga tao. Hindi po nila masusumpungan. Magkakaroon ng uhaw at gutom sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ngayon po, malaya tayo na makapag-aaral ng salita ng Diyos. Samantalahin na po natin ang mga pagkakataong ito na inihahatid sa atin upang tayo'y makainom sa tubig ng buhay
at makakain ng tinapay ng buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Nick, sa napakagandang mensahe na amin pong narinig ngayong gabi. At nais ko pong batiin ang atin pong mga manonood ngayong gabi na nanonood sa South Taguig District Youth Facebook page. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sister Vanessa, hello po sa inyo. Thank you po for watching. And gayon din po si Sister Melody, si Brother Rogelio Carag. Magandang gabi po sa inyo. At gayon din, nais ko rin pong batiin ang mga nanonood sa Gospel and Music Ministry. Atin pong tignan kung sino po ang mga nanonood. Magandang gabi po kay Sister Teresita Estola Meneses. Hello po sa inyo. Kay Sister Inday de los Reyes. At isa po sa mga top fan ng Gospel and Music Ministry. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sister Daniela May Domingo, magandang gabi po sa inyo. At baka hindi ko na po mabanggit ang lahat po ng ating mga manonood ngayong gabi. Nais ko po kayong pasalamatan sa inyo pong pakikiisa at patuloy po na pag-aaral ng banal na kasulatan. At maraming salamat po. Nais ko po ulit kayong anyayahan na manood po ulit bukas ng gabi, alas 7, ganap na alas 7 ng gabi. Dito po sa South Taguig Youth Facebook page at ganoon din po sa Gospel and Music Ministry. Muli ako po si Sister Cherry Silapan, ang inyo pong presider. At kayo po ay nanonood sa atin pong gabi-gabing pangangaral na may temang Pag-asa kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila po at mapagpala sa lahat. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong banal na salita. Narito po ang Biblia ay napakahalagang tanglaw, gabay, patnubay ng aming buhay upang aming mapakinabangan sa aming pang-araw-araw na karanasan. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.